2 Corinthians chapter 5, verse 15. Then Galatians chapter 2, verse 20. Sorry. 2 Corinthians 5:15. And that he died for all, that they which live shall not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Galatians chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo pong natin manalangin mga kapatid. Purihin ka, O Diyos, ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang Panginoon natin. Salamat. Kami dinako mo Lord sa lugar Jesus, na ito. hallelujah. Ikaw, Panginoon, upang ikaw ay aming maitaas, aming sa Panginoon. O Diyos, sa mga sandali ito, tanggapin mo ang aming mga pagsamba, Panginoon. Ang pananalangin, O Diyos, na kami, O Diyos, sa iyong harapan ay maging isang handog na kaaya-aya sa Yes, iyong Lord paligid, Jesus. Panginoon. Hayaan mo na sa pakikinig namin ay iyong Hallelujah, salita ng banal na hallelujah. Espiritu ang siyang kikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, na magbibigay ng kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming mga puso, O Diyos. Magbibigay ng karunungan, katalinuhan sa Yes, aming Jesus. mga isipan, Panginoon, at maunawaan namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na kumilos maging sa mga anak mo na wala sa dito, Panginoon. Sa bawat tahanan, O Diyos, ikaw magbibigay ng proteksyon sa bawat pamilya ng mga anak mo, Panginoon, na wala sa dito. O Diyos, anuman ang mga problema, anuman ang mga nagaganap sa aming kapaligiran, ikaw ang siyang may kontrol, Panginoon. Ikaw ang siyang kumilos, magbigay ng kapupunan sa lahat na ito. Dalangin namin ang lahat na ito, pinabalik namin ang kaparihan at ang pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Ito mga kaupo na mga kapatid. Give unto Him who died for us. Amen. Sa 1 Corinthians, may sinabi rin mga kapatid, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, meron isang bagay doon na sinabi na chapter 2 verse 14 ng 1 Corinthians, sabi ito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Dito mga kapatid, makikita natin na natural man receives not the things of the Spirit of God. Naroon makikita natin na natural man, kung ano yung mga bagay na patungkol sa Diyos, hindi ito tinatanggap, hindi ito maunawaan. Natural man mga kapatid, ito yung mga tao, ito yung tumutukoy doon sa wala silang spiritual knowledge. Ang kanilang knowledge ay bumuno lamang sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ito po ay tumutukoy sa spiritual knowledge na sabi nga rito, spiritually discern ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Since ito is spiritually discern, nauunawaan lamang ng mga bagay na spiritual, mga kapatid, ito ay hindi mauunawaan ng mga kaisipan, mga natural na kaisipan ng isang tao. Ng mga kaisipan ng tao na walang, hindi sila Holy Spirit led. Ito yung mga tao na hindi nakakaunawa, mga tao na walang Espiritu ng Diyos, pangunawa galing sa Diyos. Para sa kanila, ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon, ito ay foolishness lamang. Para sa kanila, ang mga bagay patungkol sa namin, ito ay kamangmangan. Mga bagay na walang kwenta, senseless. Mga bagay na hindi naman dapat. Ito, para sa kanila, ito yung mga bagay na sabihin natin
ating kabubuhan lamang. Mag-isip ko mga kapatid, nung siya po ay humarap kay Haring Agrippa, kasama roon yung governor na si Festus mga kapatid, habang si Paul, sa Book of Acts chapter 26 verse 24, habang si Paul ang nagpapatutuo tungkol sa mga kabutihan ng Diyos sa kanya, biglang tumayo si Festus na ang sabi niya, Paul, dahil sa iyong napakaraming pag-aaral, ang sabi nun, much learning does make you mad. Yung napakaraming pag-aaral, aral ka ng aral, aral ka ng aral, ito yung napaniw ka na sa kaaaral mo. Para sa kanila, ito ay kabaliwan lamang. Bakit? Dahil wala silang pagkaunawa sa mga bagay na patungkol sa ating Diyos. Dahil wala silang pangunawa dun sa bagay na makalangit. Kaya ang sabi rito, natural man receives not the things of the Spirit of God. Dahil ito ay mga bagay na patungkol sa Diyos, palibhasa ang isang natural man, walang spiritual knowledge, hindi niya kayang tanggapin ang salita ng Diyos. Maliban lamang na magkaroon siya ng knowledge Espiritu ng ating Panginoon. Natural man, ito ay conformity with the ordinary course of nature. Ano ba ang nature ng isang tao? Ano ba ang nature natin? Amen. Nature ng tao, ang pagiging makasalanan. Dahil ang kasalanan ay nananahan sa tao. Since ang kasalanan nananahan sa tao, ito yung nagbibigay, ito yung nagiging course ng buhay ng tao o naging track o naging daan ng tao na sinusunod. Course of life ng tao, itong pagiging natural man, itong bagay na patungkol sa tinatawag na nature of man in conformity with the course of nature. Bagay patungkol sa sanlibutan ito. Ito ang gusto ng tao eh. Ito ang gusto ng ating laman. Ito yung gusto ng nature ng ating pagkatao. Mga bagay sa sanlibutan ito kung ano yung alam nating nakakasiya sa atin. Kaya pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos, hindi naman ito mapakinabang. Yayaman pa ako dyan. Ano pa ang mapapala ko dyan? Dahil ang tao, ang course of life ng tao, nature ng tao, makaipon ng mga bagay na mapapakinabangan niya. Ang nakikita lamang niya ay yung mga material na bagay. Pero yung mga spiritual na bagay, hindi po niya nakikita ito. At ang tao, dahil sa hindi niya nakikita ito, hindi niya ito paniniwalaan. At para sa kanya, ito ay kabubuhan lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Natural man, sila yung not guided by the Holy Spirit. Kaya ang mga desisyon nila, kahit na ito ay desisyon na magdadala sa kanila sa kasalanan, kahit alam nila na ito ay mali, dahil walang espiritu na nag-guide, nagbibigay ng guidance sa kanila, gagawin nila ito. Patuloy nilang gagawin ang mga ganitong bagay dahil alam nila, dahil para sa kanila, ito yung mas kapaki-pakinabang sa kanila. Tandaan natin mga kapatid, ang force of nature ng isang tao, yung mga bagay na magiging kapaki-pakinabang lamang doon sa kanilang pagiging tao. Mga bagay na kapaki-pakinabang lamang, mga material na bagay na nakikita natin sa sanlibutan ito. Wala silang pakialam sa mga spiritual na bagay. Spiritual things, the things of God are spiritually discerned. Maunawaan lamang natin yan kung mayroong espiritu ng Diyos na magpapaunawa sa atin. Kung mayroong espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Sa ating binasa mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, sabi ron, Jesus did, sabi ron, 5:15, and that He died
for all that they which live should not henceforth live unto themselves. Now, nung si Jesus Christ ay namatay, ito ay para sa ating lahat. Amen. He died for all that they which live should not henceforth live unto themselves. Kung si Jesus Christ namatay para sa atin, then sa kanyang kamatayan, kalakip tayo doon. Kasama tayo sa kamatayan na yon. Tayo ay kalakip sa kamatayan na dinala ng ating nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin nun, yung ating natural man, yung nature natin bilang isang tao, ito ay kasamang nailibing. Ito ay kasamang namatay. Ang ating pagiging makasalanan, kasama na itong namatay. Namatay tayo sa kasalanan, namatay tayo doon sa mga gawa ng ating laman. Kaya kapag ang isang tao namatay na, sabi ron na si Jesus Christ, but unto him which died for them and rose again. Tingnan natin mabuti mga kapatid. Bagaman tayo ay nabubuhay, makikita physically buhay tayo mga kapatid. Pero yung kasalanan na nasa sa atin, tayo ay patay sa kasalanan. Bagaman tayo ay nabubuhay, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Kung tayo man ay nabubuhay, nilalaan natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Nilalaan natin ang ating buhay doon sa mga makalangit na bagay, doon sa mga spiritual things, mga things na tungkol sa Spirit ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang, kundi tayo ay nabubuhay para sa ating Panginoon. Sa verse 20 ng Galatians chapter 2, sabi ron, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Sabihin, tayo ay napako sa cross. Yung ating kasalanan, ito ay tumutukoy mga kapatid doon sa substitutional atonement, na kung saan tayo bilang makasalanan nararapat sa kamatayan, kinakailangan bayaran ng dugo. Dahil ang sabi ng Biblia, kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Now, sa Old Testament mga kapatid, ang tinatawag na substitutional atonement, na sa halip na ikaw ang magbayad dahil sa iyong kasalanan, gagamit ka ng tupa, unang bull, yun ang iaalay para sa iyong kasalanan. Yan po yung tinatawag na substitutional atonement, na sa gumagamit ng ibang dugo, kahalili o kapalit ng iyong dugo. Now, si Jesus Christ mga kapatid, sa halip na tayo ang magbayad dahil sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoon Jesucristo ang naging pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Amen. Upang tayo ay mabuhay mula, dahil ang isang taong makasalanan mga kapatid, spiritually dead sa harapan ng Diyos. Na upang tayo ay mabuhay sa harapan ng ating Panginoon, kinakailangan na magpuhos ng dugo panghugas ng kasalanan. At ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang ipinuhos upang tayo naman ay matubos sa ating kasalanan. Upang yung kasalanan natin, na sa halip na tayo ay mamatay dahil sa ating kasalanan, na sa halip na tayo ay magbayad sa ating kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo ay naging pambayad sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Ng ating Panginoon. Praise God. Thank you, Now, sabi Jesus. rito, that I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, Yet, not I. but Sabi niya, Christ liveth in me. buhay nga tayo, physically, nakikita, visibly, nakikita ang buhay tayo, subalit sa ating pang-araw-araw na buhay, at sabi ni Apostol Paul, yet not I, but Christ liveth in me.
Bagaman tayo ay buhay, wala tayong yung ating pagkatao, yung ating nature of man, walang control sa ating mga sarili. Kundi ang nagbibigay ng control sa atin ay yung Espiritu ng ating Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya na ang nabubuhay sa atin. Na sa Amen. ating pagkabuhay, mga kapatid, sa pagkabuhay ni Jesus Christ sa loob natin, siya ang kumikilos sa atin na yung mga bagay na patungkol sa sanlibutan ito, hindi na yon ang ating ipinamumuhay. Yung mga last na yan na pagnanais ng ating mga laman, hindi ito ang ating pinamumuhay. Yung end na yan, hindi ito yung ating pinamumuhay. Kundi ang ipinamumuhay natin ay ang mga bagay patungkol sa ating Diyos. Amen. Praise God. Praise God. Natuto tayo na magpatawad dahil kay Kristo na nananahan sa Oh, atin. thank you, Palakpakan Jesus. natin ating Panginoon. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. Ang ating pamumuhay ngayon, buhay ka man sa laman, physically, pero yung nature na nasa sayo, yun ay pinatay na. Yun ang napako Praise God. Thank you, kasama Jesus. ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkapako sa krus sa sabi nito, bagaman tayo ay buhay sa laman, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon. Now, sa pamamagitan nito, mga kapatid, the force of natural man must be destroyed. Yung buhay natin, yung daan ng isang natural man, kinakailangan ito ay mawasak. We must die to ourselves so that the spiritual man, ito po yung tinatawag na Holy Spirit led, may live. Tayo ngayon ay nabubuhay na ang banal na Espiritu, ito na yung namumuna sa atin. Pagaman tayo ay physically alive, physically buhay, pero tayo ay pinangungunahan na ng ating Amen. Praise God. the Holy Spirit led. Kaya nga nagagawa natin ang mga bagay na tungkol sa ating Diyos. Nauunawaan natin. Bakit natin nauunawaan? Dahil these things are spiritually discerned. At habang ang Espiritu ay nanahan sa iyo, naroon na uunawaan mo ang mga bagay na patungkol sa ating Diyos. Nauunawaan mo ang mga bagay na patungkol sa mga bagay na makalangit. Napakasarap isipin, mga kapatid, na sa ating buhay, ang Diyos ay siya pong nagbibigay sa atin ng direksyon. Ang Diyos yung nagtuturo sa atin, ang Diyos ay nagsasaway sa atin kung tayo man ay nagkakamali. Kung tayo man ay merong mga bagay Nagalawa yan dyan, ano? na naiisip pa lang natin na ito ay mali, tinuturuan na tayo ng banal na Espiritu. Amen. Nung si Jesus Christ, kalakip sa kanyang pagkamatayan ay ang kamatayan ng ating natural na pagkatao. Ito po, ibig sabihin ito, kinakailangan na yung ito ay dying to ourselves. Die to self. Ang sabi na, yet not I. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Ang kanyang pagkabuhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi
yung ayon sa sarili, natural niyang pagkatao, ito po ay namamatay na. Dying to self, kinakailangan, sabi mga kapatid, mortify therefore the members of your body. Patayin natin kung ano man yung members na ating body na sabi ron, tinutukoy ko doon ay yung lust, work of the flesh. Tinutukoy doon mga kapatid. Mortify. Dying to self. Dying to self, ito yung hindi, kung ano yung dati mo nang pinamumuhay, dati mo nang pinagawian. Hindi na ito yung pinamumuhay mo. Amen. Dying to self, if Jesus died for us, then we are all dead. Dead to sin. Dead to self. We are living, yet the life that we live It's not for us. is not for us, but it is for Christ. Amen. Praise God. Paano ba natin malalaman at we are dying to ourselves? Amen. Lagi nating, malamang madalas natin sasabihin yan. Sinusunod natin ang kalooban ng ating Diyos. We are spirit guided. Hindi na yung ating mga sarili. Pero paano natin masasabi? Now, dying to self, when you are neglected, receive insults, but your heart is still happy, that is dying to self. Ang tao, mga kapatid, ang natural na ugali ng tao, kapag siya ay gumawa ng isang bagay, ang gusto niya napapansin ito. Yun ang tao. Amen. Gusto niya napapansin to. Ayaw niya na siya ay pinabaliwala. Yun ang tao, mga kapatid. Gusto niya na kapag sa isang pupunta sa isang pagtitipon, ayaw niya na siya ay napabaliwala. Gusto niya napapansin siya. Papansin. Yun ang gusto ng tao. Siya ang napapansin. At kapag siya ay hindi napapansin, para sa kanya, malaking insulto ito. At kapag ang tao nakakatanggap ng insulto, grieve na siya, malungkot. Maaari pa siyang magalit, magtampo. Yan ang tao, mga kapatid. Subalit kapag ang tao sa kabila ng mga ganong pang-iinsulto sa kanya, sa kabila ng lahat ng pagbabaliwala sa kanya, nananatili pa rin siyang masaya. Amen. Dahil ang tao hinahanap na lagi yung kasiyahan. Pero kapag siya ay nananatili pa rin masaya, nagagawa niya pa rin maging masaya, that is dying to self. Kapag ang tao, when your good is evil spoken of, your opinions are ridiculed, and you refuse to let your anger rise in your heart, that is dying to self. Kapag gumawa ka ng mga bagay, ito, pamilyar sa atin ito. Dahil ang tao maraming inggit. May kanya-kanyang opinyon. Kapag ikaw ay tumutulong sa isang tao, nagbigay ka, naging bukas ka. Ang dating sa iba niyan, ang yabang naman ito. Nagyayabang. Ang iyong mga mabubuting gawa, ang mga opinyon ng ibang tao, pakitang tao lang.
O maaaring ang opinion ng ibang tao baka gustong tumakbo niyan sa politika. May kanya-kanyang opinion mga kapatid. Baka gusto lamang niyan magpasikat. At maging ang iyong mga opinion, ito na ay para bang sinasabi lang, ano ba naman yan? Napakawalang kwenta naman yan. Sa kabila ng mga ganung bagay, hindi mo pa rin hinahayaan na yung galit. Yung galit ay sumakop sa iyong pagkatao, sa iyong puso. That is dying to self. When you are contented with any food and anything you have, any place you were, any interruption by the will of God, that is dying to self. Kahit ang ulam mo ay lagi na ng sardinas, makontento ka. Kung ang ulam mo ay lagi na ng tuyo, makontento ka. Salamat, may tuyo. Matuto tayo magpasalamat mga kapatid sa lahat ng bagay na meron tayo. Totoo yan mga kapatid. Lagi tayo naghahanap. Naghahanap tayo. Naranasan namin yan mga kapatid. Araw-araw sa sardinas. Mas malala pa dyan, naranasan namin noon. Dahil yung panahon na yun, ito yung hindi makapagtrabaho si Papa. Tapos wala kami mga pinagkakitaan na maayos. Tapos yung pabrika ng sardinas doon sa Malabon. May nahulog na isang kahon. Yung pabrika ng sardinas doon, yung tsuhin ko, nag-uuwi siya ng sako-sakong sardinas halos eh. Nagdala sa amin, mahigit kalahating sakong sardinas. Kasi yan, sa pabrika pala mga kapatid, pag nayubi ang lata, di na bibenta yun. Reject na yun. Reject na yun. Kapag nagkaroon ng konting kalawang lang sa labi, reject na yun. Yung pinsan ni Papa pumunta ron, nagdala, daming sardinas galing sa pabrika. Kataon naman nun na lagi kami walang ulam. Araw-araw, sardinas. Alam niyo ba mga kapatid, Amoy sardinas katakana yun. ng kaulam sa sardinas, parang naglasang kalawang na yung sardinas. Parang hindi na masarap. Maamoy mo pala yung sardinas, ayaw mo na. Nakita pa lang yung lahat tayo. Dami sardinas mga kapatid, araw-araw sardinas. Nakakasawa. Samantalang yung sa probinsya mga kapatid, gusto namin merong sardinas. Ayaw ko pa nga na ginigisa na ng sardinas, gusto ko pagkabukas yun ay uulam. Sardinas, pero tayo mga kapatid, natural sa atin, yung nagsasawa talaga tayo sa lasa. Pero anong sabi mga kapatid? Pero kahit anong ulam na meron ka, kahit anong pagkain na meron ka, wala ka pa rin pagre-reklamo. At kung anumang lugar ang tinitirhan mo, wala ka pa rin pagre-reklamo na kontento ka. Dahil alam mo, ito yung meron, ito yung bagay na ibinigay sa ng Diyos. Anumang bagay na meron ka, kahit yung cellphone mo, teka, Teka. Teka mga kapatid na gagana mamaya. Mamaya hindi naman. Dipukpok. Makontento ka. Dahil wala naman. Pero kung may mga blessing na dumating at pwede kang bumili ng cellphone, salamat. Yung magkaroon ka ng contentment sa anumang bagay na ibinigay sa'yo, alam niyo ang tao mga kapatid, ang tinuturo sa atin sa sanlibutan ito, huwag kang makontento sa kung anong meron ka. Praise Strive God. for more. Yun ay tinuturo ng sanlibutan ito. Yan yung course of nature ng man. Pero ang spiritual course natin mga kapatid,
Kung ano ang ibigay sa iyo ng Panginoon, makontento ka. Kung ano ang meron ka, makontento ka. Kung anong lugar na meron, ito sa place na ating tinitirhan mga kapatid, kinakailangan makontento ka. Matira ka man sa isang lugar na wala kang kapitbahay na natatanaw sa isang bundok, laay kaayo, nakontento ka, yan yung dying to self. Hindi ka naghahanap ng mga bagay na higit pa sa nararapat sa iyo. At sa mga bagay na nais ng Diyos sa buhay mo, nag-interrupt ang Diyos sa mga plano mo dahil hindi yun ang plano ng Diyos, pero nakontento ka sa mga bagay na ito, that is dying to self. When you never come after commendation and choose to be unknown, that is dying to self. Ito ang tao, may kilala akong ganito mga kapatid, di ko na lang babanggitin. Kapag gumawa siya ng isang magandang bagay, gusto niya kilalanin naman yung ginawa niya. Gusto niya pasalamatan siya, tama yung pasalamatan siya. Pero hindi lang yung gustong makita niya, tanggapin niya mula sa'yo. Kundi kinakailangan yung commendation meron siya. Yung makilala na siya ang gumawa noon, hindi lang i-appreciate ang kanyang ginawa, kundi itaas. Yung ba mga kapatid na, kasi ang tao ngayon, nagpagawa ng, ito, halimbawa na lang, nagpaayos ng kalsada. Nakabandera yung pangalan. Ang huli nakalagay. Nandun yung pangalan. Hindi lang ito mga kapatid, kahit yung ibang mga tao na kayang gumastos at nakapaggastos sila, nandiyan na nakalagay, napakalaking pangalan. Gusto nila magkaroon ng yung honor, commendation. Makita yon. Nagpagawa ng, sabihin na natin, nagbigay ng tulong. Naroon ang pangalan. Pinilibay. Ang laki nung tarpaulin. O sige, meron tayong magbibigay ako ng libreng tawag dito. Yung mission, medical mission. Sige, gagastusan ko yan. Hanap tayo ng mga sponsor. Tapos, ang nakalagay doon, pangalan niya. Wala nga doon yung ibang mga sponsor, pangalan niya eh. Nais ng Panginoon mga kapatid, sa kabila ng mga bagay, malalaking bagay man yan, o maliliit na bagay, huwag mo nang hanapin na ikaw ay itaas pa. Huwag mo nang hanapin na ikaw ang kilalanin. Huwag mo nang hanapin na makilala ka, na sumikat ka. Kundi mas piliin mo na lang na walang nakakaalam na kung ano ang ginawa mo, is dying to self. Kung ang pagbibigay, ang sabi natin, Panginoon, kung nagbigay yung kanang kamay, huwag maalaman ng kaliwang kamay. So ganun mga kapatid, sa bawat bagay na ating ginagawa na mabuti, kinakailangan sikreto na yon. Choose to be unknown. That is dying to self. Huwag nating hanapin na sumikat pa tayo mga kapatid. Hayaan na lang natin. Kung walang nakakakilala sa atin, so be it. Ang Diyos naman ang titulo sa buhay natin eh. Lahat ng ginagawa natin, huwag natin ipangalandakan na tayo ang gumawa niyan. Amen. Kung tayo tutulong, huwag natin ipangalandakan na tayo ang tumulong. Hayaan na lang natin ang Diyos ang siyang magbigay ng liwan. Palakpakan natin Praise ang God. ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. When you honestly rejoice in the Spirit with your brother in his success and prosperity,
with no envy. That is dying to self. Ang buhay sa mundong ito, sabi nga na ito ay struggle, ito ay parang competition. Ginagawa ito ng marami na isang competition na kinakailangan mas mauna siya. Yan ang tao. Yan ang force of nature ng tao. Kinakailangan mas nakahihigit siya. Ginagawa para pang paunahan sa pagyaman. Paunahan sa pag-abot ng tagumpay. Yan ang tao. Pero ang sabi rito, kung ikaw man, hindi ka pa rin nag-succeed sa mga ginagawa mo, at yung kapitbahay mo, na hindi kayo, sabi natin, galit sa'yo, yun ang yumaman, yun ang nagkaroon ng success. Pero sa kabila ng lahat na galit siya sa'yo, masaya ka pa rin, na nag-succeed siya. Yung bang kasiyahan na hindi pa imbabaw. Amen. Yung kasiyahan na nanggagaling sa puso. Rejoice in the Spirit. Hindi na sa lahat ng mga tao sa ating paligid, kapatid mo man o hindi kapatid, kaibigan mo man yan o hindi, kinakailangan magkaroon tayo ng rejoicing, magkakaroon tayo ng kasiyahan, kasiyahan sa kanila na wala tayong pagkaingit. Bakit ako? Lahat naman ginawa ko. Alam niyo mga kapatid, kapag naging ganyan ang damdamin natin, magkakaroon tayo ng question sa Diyos. Bakit Panginoon siya pa? Bakit ako, nagsisikap naman ako, bakit hindi pa rin ako nagtatagumpay? Nagkakaroon tayo ng question sa Diyos mga kapatid. Habang hinahayaan natin na yung inggit, natili sa atin. Pero kapag yan, hindi mo hinayaan ang inggit na mabuhay sa puso mo. That is dying to self. Ito pa mga kapatid. When you receive a correction from less stature than you, and humbly submit inwardly as well as outwardly, that is dying to self. Kapag ikaw ay nagkamali, ikaw ay nasaway. Ang sakit ano mga kapatid, kapag ang nagsaway sa'yo, mas mababa sa'yo. Amen. Ikaw nasa mataas na posisyon, tapos yung nasa mababang posisyon, yun yung sumaway sa'yo. Insulto, di ba? Para sa'yo. Para. Mahirap tanggapin. Sino ka ba? Ako yung boss mo. Mahirap tanggapin. Naalala ako mga kapatid, sa comedy naman. Sabi niya, mali ka boss. Mali ako. Tama ka. Tama ka. Mali nga ako. Tapos, Binaril. nag-comment siya ng mga kapatid. Tama ka. Tinamaan din siya. Yung bang pagtanggap ng isang pagkakamali, parang napakahirap tanggapin sa isang ordinaryong tao na siya ay mali. Sa mga desisyon, kapag nagkamali, napakahirap tanggapin. Mahirap tanggapin kung ang isang bata yung sasaway sa'yo. Insulto. Ang tinatawag dito na less stature, mga kapatid, maaaring ito ay mas bata sa'yo. So, madalas narinig natin papunta ka pa lang, pabalik na ako. Uwi na ako.
Kaya yung mga mas bata, hindi tinatanggap yung opinion ng mga mas nakatatanda. Dahil para sa kanila, mas malawak na ang kanilang karanasan. Pero aminin natin sa hindi. Nagkakamali din sila. Pero masakit para sa isang nakatatanda na tanggapin ang pagkakamali. Subalit sabi rito, kung ito ay tinatanggap mo na may pagpapakumbaba inwardly, pakumbaba ka inwardly, as well, kailangan makita rin ito sa iyo outwardly. Sa iyong Amen. action, Amen. sa yung expression, nakikita ang pagpapakumbaba sa iyo. Praise God. Ito kasi yung tinatawag mga kapatid na totoong pagpapakumbaba eh. Sa kabila na ikaw ay mas malaki, mas mataas ang posisyon, hindi ka, wala kang tinatawag na paglaban. Yan yung tinatawag na, yung pinakamadaling illustration yan mga kapatid eh. Halimbawa ako, tapos si Brother Wendell, malakas si Brother Wendell, di ba? Kapag sinampal ko o sinampo ko si Brother Wendell, hindi lumaban. O, brother, baliktarin mo natin. Kapag sinapok ako ni Brother Wendell, Tatalsik ka. pagpalagay natin pagpalagay natin, magkasama lang kami sa trabaho. Hindi ako pastor, pagpalagay natin, parehas lang kami mga ordinaryong manggagawa. Sinapok niya ako. Tapos, hindi ako lumaban sa kanya. Magpapakumbaba ba yun? Baliktarin natin. Ako ang sumapok sa kanya. Siya naman, hindi gumante. Pwede ba? Alin doon ang pagpapakumbaba? Yan ang pagpapakumbaba. Mas malaki siya, kaya niya akong gantihan. Pero hindi siya gumante. Pero ako, sinapok niya. Bakit hindi ako gumante? Hindi ko kaya eh. Mas malaki siya eh. Hindi yun yung totoong pagpapakumbaba. Dahil hindi ko kaya. Pagpapakumbaba kasi sa kabila na kaya mo, pero hindi ka gumante, yun yung totoong pagpapakumbaba. Pero hindi ka gumante dahil hindi mo kaya, hindi yun yung totoong pagpapakumbaba. So, ganito mga kapatid, sabi nito, when you receive correction from less stature than you, and humbly submit inwardly as well as outwardly, that is thy serve. Ganun mga kapatid, yun ang nais ng ating Panginoon, na kahit sa kabila na kaya mo, pinili mo pa rin na magpakumbaba. Yun yung totoong pagpapakumbaba. That is dying to self. Palampakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mahirap para sa atin na tanggapin ang ating pagkakamali kung ang isang magsasawilang, lalo na kung tayo ay kilala sa lipunan, lalong-lalo na kung ang ating pangalan ay matagal na nating iniingatan, tapos ang correction ay manggagaling lamang sa isang tao na hindi naman kilala, napakahirap para sa isang tao yan. Subalit kapag ito ay na-overcome mo, na sa kabila na siya ay less stature, tinanggap mo pa rin na may buong pagpapakumbaba. Then kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, nagtuturo sa iyo, you are guided by the Holy Spirit of God, and you are dying to yourself, na hindi mo hinahayaan na ang gusto ng iyong pagkatao gumanti ka. Hindi mo hinahayaan na ang gusto ng iyong pagkatao magreklamo ka, na maghanap ka ng mga bagay na mas nakahigit pa, mga bagay na magpapasaya sa iyo. Hindi mo hinayaan ang iyong sarili na hanapin ang mga bagay sa iyo. Ito ay tinatawag na dying to yourself. Amen. Church, kinakailangan natin kung ano man yung mga bagay na hinihingi ng ating mga sariling laman,
ng ating pagkatao, huwag nating hayaan na ito ang maghari sa atin. Hayaan natin na ang maghari ay ang ating Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Ang dapat sa atin. Thank you, Ano ba yung mga Jesus. bagay na nararapat para sa isang Kristiyano? Amen. Church, anumang bagay na gusto lamang ng ating sarili na taliwas sa kalooban ng Diyos, ito yung mga bagay na bahagi ng nature of man. Bahagi ng ating mga dating pagkatao. Tayo ay binago na ng ating Diyos sa kanyang pagkapako sa krus, kasabay na napako ang ating mga dating pagkatao mula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo. Kasabay na napako ang kamatay ang ating dating pagkatao. Hayaan natin tayo ay mabuhay sa pananampalataya. Hayaan natin na tayo ay mabuhay ayon sa kalooban ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Now, are we dead? Yet, o ang nabubuhay pa sa atin ay ang dati pa natin. We must die to ourselves. Philippians chapter 3 verse 10, mga kapatid. Ang sabi rin. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. That I may know Him, being made conformable unto His death. Dying to self is to conform ourselves to His death. Conformable, ibig sabihin, ang ating mga buhay ay naaayon sa ating Panginoong Kristo. Conformable to His death and to His death, naiayon natin sa kanyang pagkamatay, ginawa tayo na iniayon niya ang ating mga sarili sa kanyang kamatayan. Kinakaya ang ating buhay ayon sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo at hindi ayon sa buhay ng sanlibutan ito. Dying to self is to defy your nature. Dying to self is to live in Jesus. Dying to self is to live in God's will. Not your will, but the will of God. Panapakan natin ang ating Panginoon na. Hallelujah. Hallelujah. Church, ang kinakailangan na lamang natin, maiayon ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo. Hindi sa mga gawa ng sanlibutan ito. Be not conform to this world, but be conform to the will of God. Conform to the death of Jesus Christ. Tayong lahat ay tatayo, mga kapatid.